Kaya ang bawat isa ay manatili sa Diyos sa kalagayang itinawag sa Kanya. Tayo pinagsin po. Kailang Diyos, nandito kami muli sa panaling ito, sa pag-aaral ng mga salita. Pagliwanagin po sa amin, Lord, ang karunungan upang aming lubos na manawaan mga bagay na iyong kakahayagan, upang ang bawat titik, bawat salita na aming babasa at aming marinig ay maging kapahayagan ng Diyos ng iyong kabutihan at ng iyong biyaya sa bawat isa sa atin. Sapagkat tunay nga ng salita mo ay biyaya sa amin. Ang iyong mga gawa, makapangyarihang gawa, ay pagpapala para sa bawat isa. At ang lahat ng ito ay aming matutuklasan sa iyong mga salita. Kaya Panginoon Jesus, magliwanag ka, may kaliwanagan sa aming mga puso at kaisipan upang aming lubos na manawaan at aming maganap ang iyong kalooban sa aming paglilingkod sa ito, upang aming pananampalataya ay magkaroon ng kaganapan ayon din naman sa iyong mga pangako at sa iyong mga salita. Gabayan mo kaming lagi, O Diyos, na iyong Santang Espiritu sa pag-aaral, ganoon din sa aming paglalakbay, sa aming pananampalataya. Dalhin mo kami sa katotohanan, dalhin mo kami sa buhay, dalhin mo kami, Panginoon, sa ilaw ng kaliwanagan, upang maging pagpapala at biyaya sa amin ang aming pananampalataya. Purihin ka, lolatin ka sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise God. Purihin ang Diyos. Amen. Binasa natin ay 1 Corinthians chapter 7 verse 24. Mga kapatid, bayaan ang bawat isa ay manatili sa Diyos sa kalagayang itinawag sa Kanya. Amen? Bayaan natin ang bawat isa ay manatili sa mga bagay na ito na itinawag sa atin ng Panginoon. Manatili tayo sa kung anong alam natin na doon tayo itinalaga ng Diyos. Amen? Mula nung tayo ay magpasimula sa gawain. Amen? Mula nung tayo magpasimula sa gawain hanggang sa lumago tayo sa pananampalataya, ay yung pagtawag ng Diyos ay nag-upgrade din. Nag-upgrade din naman. Puri ng Panginoon. At sa kung anong kalagayan tayo dinala o tinawag ng Diyos, ay panatilihin natin na gayon. Amen? Panatilihin natin ngayon. Ngunit, kung pag-uusapan ang paglago, ay hindi ka mananatiling gayon na gayon na lamang. Amen? Kundi, may upgrading siya. May paglago, may makikita mong bunga ang mga bagay na iyong ginagawa. Amen? Yung mga bagay na ating ginagawa.
Nung sinabi niyang manatili tayo sa kalagayang itinawag sa atin, hindi tayo back down. Amen? Hindi tayo tatalikod, hindi tayo bababa. Amen? Kundi manatili ka sa gayong bagay na itinawag sa iyo ng Panginoon. Amen? At yung pananatili na yon ay hindi sa gayong paraan na hanggang doon ka na lamang, dahil may paglago. Amen? May paglago. 2 Peter chapter 3 verse 18. Second Peter. Ayan. Ayan. Datapwat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, sumakanginawang kalawalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Diba? Kaya sabi nga, magsilago kayo. Kaya kung saan tayo tinawag sa pagkatawag sa atin, yung pananatiling sinasabi niya ay hindi tayo tatalikod, hindi tayo bibitaw, amen, kundi mananatili at magpapatuloy. Amen? Mananatili at magpapatuloy. At yung pagpapatuloy sa paglilingkod ay kinakailangan may paglago. Amen? May paglago. May paglago. Yung paglago na sinasabi ay kinakailangan may manifestation. Amen? May manifestation. Yung tagapakinig, lumalakas. Amen ba? O baka mamaya kayong nakikinig, nalilito. Naguguluhan. Tama lang naman siguro maguluhan tayo, balito tayo, dahil ang salita ng Diyos ay gano'n ang ginagawa. Di ba? Kaya niyang paghiwalayin ang kaluluwa sa kasukasuan, kaya niyang paghiwalayin ang akala sa katotohanan. Yan. Kaya kung yung akala mo ay itinutuwid ng salita ng Diyos, magugulang ka talaga. May hilo ka talaga. Minsan, masakit. Amen? Pero sana yung kaguluhan na yon, kalituhan na yon, ay hindi manatiling kalituhan, kundi lumago, natanggapin ang katotohanan at nakaran natin ang katotohanan. Amen? Sa kayunan natin ang katotohanan, yakapin natin ang katotohanan, at ipamuhay natin ang katotohanan. Amen? Yan ang paglago. Ay yung mga nagsasawa ng makinig, join us here in the pulpit. Mag-share din naman kayo. Sino dyan nagsasawa ng makinig? Amen? Mag-share din kayo ng words of God. Yung mga bagay na nanunawaan nyo, natututunan nyo. Kahit simpleng mga bagay, basta makita namin na ang aming pagtuturo sa inyo ay may bunga. Na ano? Kayo ay natututo, kayo ay nakakaunawa. Amen? Yan ang paglago. Okay. Pagdating sa paglago, when it comes to growth, nagsimula kami, children ministry. Dito rin mismo. Kaya, trabaho namin noon. At bago mag-service, linis kami ng kapilya, linis kami dito. Amen? Habang naglilinis, takbuhan kami dyan. Sabi nga ni Pastor David doon, yung buwan na yan, talon kami. Taya-tayaan pa. Taya-tayaan pa. Amen? Wala namang
ng iminulat kami sa pananampalataya. Amen. Yung kakulitan ng bata, natural lang siguro. Amen. Pero ang mahalaga doon ay naipapasa o naituturo sa mga bata yung pananampalataya. Amen. Yung kakulitan ng bata, ayos lang yan. Pangaralan siguro, wag lang natin silang dalhin sa galit. Yan ang payo ng Biblia. Mga magulang o mga tagapagturo, wag niyong imungkahi sa galit ang inyong mga anak. Amen? Pero payo naman ng banal na kasulatan sa mga anak, sumunod kayo sa inyong mga magulang. Naman, napapagalitan kayo pag hindi talaga kayo susunod. Balikan lang yan. Pag mamaya, sabihan ako ng mga anak ko, huwag mo kaming pagalitan para hindi kami magalit. Sabi rin naman ng Biblia, mga anak, sumunod kayo sa inyong mga magulang. Ha? O hindi kayo susunod, may karapatan kaming pagalitan. Pero, amen. Yan lang. Amen. Okay lang maging makulit, huwag lang pasaway. Pwede maging makulit, huwag lang pasaway. Naalala ko, mayroon kaming tagapagturo dati sa kakulitan ng mga bata. Nag-aalit ng bato ng walis. Sinamaan yung rilo dito, may rilo pa rin. Nasira. Pero may bunga yung mga bagay na yun, na kung saan ang mga bata ay natuturuan ang pananampalataya. Ito kami ang bunga ng gawain na yun. Lumago, naging young people. Nagpatuloy ang gawain, nanatili kami sa pananampalataya. Ayun, naging young people, naging active sa young people. Hanggang sa, yun na, dumating, naramdaman ko sa aking sarili yung pagtawag ng Diyos. Hindi ko alam kung no choice lang ako o talagang kinilos ako ng Espiritu ng Panginoon. So, salamat sa Diyos. Amen. Sa mga bagay na ito ay yung pananatili sa pananampalataya ay nagkaroon ng bunga, nagkaroon ng paglago hanggang sa natuto kami. Amen. Naturuan kami ng mas malalalim na bagay patungkol sa salita ng Diyos. Amen. Those are the consequences, amen, ng pananatili sa pagtawag ng Diyos. Amen. Yan ang consequences ng pananatili sa pagtawag ng Diyos. Nanatili kami sa pananampalataya hanggang sa magkaroon kami ng mga gampanin sa gawain ng Panginoon. Gawain paglilingkod. Amen? Gawain paglilingkod. Nung tinawag ako ng Panginoon, naging manggagawa, kung saan napunta, hindi lang manggagawa, naging bahagi pa ng National Choir, hanggang sa, eto na, hanggang may bigay namin yung nararapat na paglilingkod sa pagkatawag na itinawag sa amin ng Diyos. Sa pagkatawag na itinawag ng Diyos na kung saan pinagkalooban din naman kami ng Panginoon ng mga talento, ng mga kakayahan. Amen? Talento, mga kakayahan. Ngayon, mayroon kaming mga kababata din naman. Amen? Kababata din naman. Sabihin natin, dahil sa circumstansya, ay
ah, hindi naman totally tumalikod, napalayo lang sa gawain. Amen. And kung titignan natin sila, ay hindi na ganoon ka-active sa pananampalataya. Although, kung tatanungin mo na sila ay may pananampalataya, meron pa rin naman. Meron pa rin naman. Pero, hindi sila ganoon ka-active na kagaya nito na may paglilingkod na ginagawa para sa Panginoon. At pagdating naman sa salita ng Diyos, andun pa rin sila sa pangunawang simulain. Okay? Andun pa rin sila sa mga pangunawang simulain. Yeah. Nakikita niyo kapatid, ang pananatili sa bagay na itinawag sa atin ng Panginoon ay patuloy ang paglago. Amen? Patuloy ang paglago. At yung mga napapalayo ay still the same. Andun lang sa pangunawang kung saan sila natuto at napalayo. Kung kukumustahin mo sila, bumabalik sila nandoon sa bagay na inalisan nila. Nandun pa rin. Amen? O yung iba, nagda-downgrade yung kanilang karunungan dahil nga napalayo sa pagtawag na tinawag sa kanila ng Diyos. Amen? Yung iba, nananatili. Yung iba, nagda-downgrade. Yung iba, siguro, nahulog. Amen? Pero, ang nakikita natin dito, sa pananatili ay mayroong paglago. Amen? Sa pananatili may paglago. Kaya, manatili tayo, balikan natin yung dati, manatili tayo sa mga bagay na itinawag sa atin ng Diyos. Amen? Mula nung tawagin tayo ng Panginoon, ang paglago ay dumarating. Ang karunungan ay lumalago. Kung tayo ay mananatili sa itinawag ng Diyos sa atin. Amen? Kaya sa amin, sa mga taga yung paubayan nyo na ang music ministry. Gusto nyo sumali, pwede rin naman. Amen? Mas masaya, mas marami. Amen? Pero nakikita nyo naman, sinong naghahawak ng music. Mga taga Villa Cruz. Kung gusto nyo sumali, sali nyo, pwede naman. Kung gusto nyo akong salihan dito, salihan namin ni Brother Joseph. Mas maganda. Amen? Yun ang paglago. Yan ang paglago. Pero nakikita ko rin, Sister Tess, mayroon siyang, siguro, isa sa mga bagay na ikinaloob sa kanya ng Diyos, yung pagpapaliwanag ng panaginip. Nakita ko yung pagpapaliwanag niya ng panaginip, talagang maliwanag. Ako kasi, talagang sabi ko, hindi ko naging naloob yung pagpapaliwanag ng panaginip. Yung pagpapaliwanag niya, maliwanag. Mr. Jerry, parang meron din. Meron ka rin. Paliwanag ng panaginip. Give of prophecy. Gamitin niyo yan. Yung pagtawag sa inyo ng Diyos, sa mga pagkatawag na ibinigay sa inyo, gamitin nyo. Sa time na may mag-vision kayo, sa time na may ipaliwanag sa inyo sa pamagitan ng vision, sabihin nyo sa kalagitnaan. Amen? Yan ang pananatili sa mga bagay na itinawag sa inyo ng Diyos. Kasi kung hindi ninyo pananatilihan yan, pwedeng mag-downgrade hanggang sa mawala. Diba? Pwedeng mag-downgrade hanggang sa mawala.
Pero kung ikaw ay mananatili, gamitin mo sa gawain ng Panginoon, baka mag-upgrade yan, lalago, lalago, ng lalago, at lalago. Amen. Hanggang sa iyong pagpapaliwanag mo ng panaginip ay maging pagpapaliwanag ng mga bagay na nakasulat sa banal na kasulatan. That's upgrading. Yan ang paglago na tinatawag ng banal na kasulatan. Amen. Kailan ko lang kalaman, mayroon pala itong mga salang kaloob sa pagpapaliwanag ng panaginip. Maganda. Amen. Sa inyo rin, ano ba ang nararamdaman ninyo na maliban sa tagapakinig ay itinawag sa inyo ng Diyos? Amen. Okay, simulan na. Sige, tagapakinig. Yung kanina, yung binasa natin. Tinawag kayo na maging tagapakinig. Amen. Pagsikapan ninyong maging mahusay na tagapakinig at panatilihin ninyo na nakikinig. Amen. Kasi kung magsawa ka na sa pakikinig at hindi ka na natili sa pagiging mahusay na tagapakinig, baka mamaya maging sa pagbubujan at pagdalo ng panambahan ay mawalan ka na ng gana. Amen. Hindi na siya lalago. Hindi ka na lalago. Walang paglago. Amen. Yan. Yung mga tagapakinig ay manatiling matyagang nakikinig. Amen. Ano ang paglago ng nakikinig? Ano ang paglago sa nakikinig? Natututo. Amen. Natututo. Natututo. Amen. Yan ang paglago ng nakikinig. At pag natututo ka, andyan na yung salita ng Diyos, andyan na yung mga bagay na pinangyayari mo sa iyong sarili, ang iyong pananampalataya, hanggang sa makita mo yung pagsisikap mo at yung pagtsatsaga mo ay nagiging pagpapala ka na. Yung salita ng Diyos ay nagiging pagpapala na sa iyo at ikaw ay nagiging pagpapala na sa iba. Amen? Yan ang pananatili. Yan ang pananatili. Ngunit, ang sabi rin ng Biblia na magsilago tayo. Amen? At ang paglagong yan ay may kaakibat na responsibilidad. Yung mga bagay na kinaloob sa iyo ng Diyos, i-share natin sa iba. Amen? Yun na, yung pagkapaliwanag ng panaginip, sabihin natin, ipahayag natin yung mga bagay na nag-vision natin, o yung mga bagay na nakikita natin, ay pinapahayag ng Panginoon. Sabihin natin, yun ang pagbibigay ng serbisyo sa gawain ng Panginoon. At yung serbisyo na ginagawa natin para sa gawain ng Panginoon ay sa ikatitibay at ikalalakas ng mga nasa pananampalataya. Dahil ang lahat ng ito ay pinagsasama-sama ng Panginoon sa ikatitibay. Ephesians 4:12. Sa'y kasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Amen? Kaya lahat yung mga bagay na ginagawa natin, yung bunga ng ating mga gawa, basta tayo ay nasa paglilingkod, ay may magandang bunga. Amen? Magiging pagpapala sa lahat, magiging pagpapala sa iba. Amen? Ay yung pananatili, it requires growth. Amen? It requires growth. Kaya gamitin natin
upang tayong lahat ay magkaroon ng bahagi sa gawain ng Panginoon. Amen? Yung simpleng pag-awit natin dito, yung mga mensahe ng awit ay nakaka-inspire sa mga manampalataya. Amen? Yung mensahe ay nakakabigay lakas sa mga nakikinig. Amen? Ituloy natin. Gamitin natin mga bagay na yun sa gawain paglilingkod. Amen? Sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Let's say amen. Amen? Let's gawin nating vision sa ating sarili na maging bahagi tayo ng gawain paglilingkod sa gawain ng Panginoon. Amen? Sa gawain ng Panginoon. At ito ang nararapat mangyari sa bawat isa sa atin, ang pananatili. Okay, tingnan natin sa yung kanina 1 Corinthians 7:20. Balik natin sa 20. Okay. Bayang bawat isa ay manatili doon sa pagkatawag na itinawag sa Kanya. Sinabi niyang bayaan, huwag mo siyang pakialaman. Huwag mo siyang pakialaman. Amen? Pero pinapayuhan ko kayo. Hindi ko kayo pinapakialaman, pinapayuhan ko lang kayo, mga kapatid. Pinapayuhan ko lang kayo. Amen? Na manatili kayo doon sa pagkatawag na itinawag sa inyo. Kung naramdaman ninyo na yung mga bagay na yun ay kaloob sa inyo ng Diyos, and then mayroon kayong kalayaang gamitin yun sa gawain ng Panginoon. Walang pipigil sa inyo. Amen? Walang pipigil sa inyo. Ang gusto nga talaga, may katuwang ako rito na magturo. Sinong gusto? Okay. Amen? Magpalitan tayo sa pagtuturo. Amen? Hindi ko kayo pipigilan. Kung ito ay sa ikalalakasan, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, at kung alam ninyo sa inyong sarili na ito ay kaloob na galing sa Diyos, amen, gamitin natin. Amen? Gamitin natin. Malaya tayong lahat para sa gawain ng Panginoon. Amen? Ang ayaw lang natin dito ay yung magdadala ng kaguluhan sa lahat. Amen? Yung magdadala ng kaguluhan. Halimbawa, tumayo ka rito, tapos nagbigay ng yung patuto mo, naging na-confuse ang mga kapatid. Yan ang hindi nalarapat. You need to be rebuked kung yun ang iyong gagawin. Pero tayo ay nasa pagkakaisa, nasa pananatili sa pagkatawag na inilagay sa atin ng Panginoon. Amen. Ngayon, sa pananatili natin sa gawain na ito, pinalago na tayo ng Diyos. Amen? Sino ang hindi nakaramdam ng paglago? Yung mga turo at aral na lamang natin, kakaiba na. Hindi na gaya ng dati. Hindi na gaya ng elementary teaching o yung mga unang simulaing aral na itinuro sa atin. Hindi na. Yung mga bagay na pinag-aaralan natin ngayon ay may kaugnayan na sa kalooban ng ating Diyos na kung saan siya ay maghahari sa sanlibutan na ito. Inuugnay na natin doon lahat. Amen? Dinadala na natin doon lahat. Dahil yun naman talaga ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng ating Panginoong Kristo na siya ay maghahari sa sanlibutan na ito at siyang magiging Diyos. Amen. Na wala nang masama, wala nang magiging laban sa Kanya, kundi ang lahat ay tataliba sa ating Panginoon. Verse 21. Ikaw bagay alipin nang ikaw ay tinawag? Huwag kang mag-alala. Kung maaaring ikaw ay maging laya, ay pagsikapan mo
na maging laya. Amen? Naunawaan yung nakasulat? Tayo ba kay alipin nung tayo tinawag? Saan tayo alipin? Nung bago natin nasumpungan ang Ebanghelyo ng Panginoon. Or, bago tayo nasumpungan ang Ebanghelyo ng Panginoon. Baliktad, ano? Kasi, hindi naman tayo naghanap. Amen? Mayroon nga tayong ibang aral eh. Kumbaga, yung aral natin doon, talagang andun tayo, stick tayo doon. Amen? Sabi ng iba, sarado katoliko. Gano'n na talaga eh. Yun nga lang, yung Ebanghelyo ang lumapit sa inyo, di ba? Pinuntahan kayo ng manggagawa. Salamat sa mga masisikat na manggagawa. Amen? Salamat sa kanila. At sinunod nila ang utos ng Panginoon na ihayo ang Ebanghelyo at nasumpungan kayo ng Ebanghelyo. Salamat sa Diyos. At ito, nung nasumpungan kayo ng Ebanghelyo, kayo ba ay alipin? Hindi natin alam dati. Pero alipin tayo ng kasalanan. Amen. Alipin tayo ng sanlibutan. Bakit? Ang ginagawa ng sanlibutan, yun din ang ating ginagawa. Hindi lang natin alam. Paniniwala sa hindi katotohanan. Mga maraming pamahihit. Amen. Paniniwala sa mga kapangyarihang hindi ayon sa Diyos. Ano yung kapangyarihan hindi ayon sa Diyos? Anting-anting dati meron yan. Meron pa ba meron yan? Mga kapangyarihan hindi galing sa Diyos. Mga doktor, kwak-kwak, mga bangkipwing. Ano? Iyon yung mga bagay na alipin tayo ng paniniwala hindi sa katotohanan. Sunod-sunod tayo ng dati. Punta tayo doon. Nandun yung ating paniniwala dati. Pero ngayon, pinalaya tayo ng Diyos. Sabi niya, huwag kang mag-alala. Kung maaaring ikaw ay maging laya, maaari tayong palayain ng Diyos pagsikapan mong maging laya. Amen. Sa pananampalataya ay malaya na tayo sa lahat ng mga bagay sa sanlibutan. Amen. Malaya ka na sa kautusan. Ang kautusan ngayon ay hindi na ayon sa kung ano yung nakasulat na kautusan. Nandun na tayo sa katuwiran ng Diyos. Dahil kung sundin mo ang katuwiran ng Diyos, wala kang lalabaging kautusan. Kahit kautusan ng sanlibutan. Amen ba? May nilalabag ba na kautusan ng pag-ibig? Ano ba ang kautusan ng sanlibutan na lalabagin ng pag-ibig? Wala, di ba? Wala. Pag sundin mo ang pag-ibig, wala kang lalabagin anumang kautusan. Kahit kautusan ng Diyos, wala kang lalabagin. Kahit kautusan ng sanlibutan, kautusan ng gobyerno, wala ka rin lalabagin. Amen? Wala kang lalabagin anuman. Kaya, malaya tayo sa anumang bagay. Huwag mong i-memorize kung ano yung batas ng sanlibutan. Mahirap. Yung saligang batas, ay saligang batas. Ano pa ba? Yung mga pinag-aaralan ng mga lawyer, pag-aaralan mo lahat yun, ang sakit sa ulo. Anong mga libro yung mga yun? Isa lang naman, ipairal mo ang pag-ibig, masusunod mo na lahat ng nakasulat na yun. Di ba? Wala. Simple lang sa Diyos. Pag-ibig lang, magaganap mo na lahat ng kautusan. Hindi mo na kailangang detalyahin ano bang bagay patungkol sa batas. Detalye mo lahat. Sakit sa ulo gumawa ng batas. At sakit sa ulo din sa mga tao na i-memorize yung batas na yun para gawin kung ano yung mga batas na yun. Amen? Hindi na. Pag-ibig lang sapat na para maganap ang lahat ng kautusan. Kautusan ginawa ng gobyerno o kautusan na ibinigay ng Diyos, wala na. Wala kang lalabigin anuman sapagkat nasa ating pag-ibig. So kung tayo ay laya na pagsikapan natin maging laya.
Amen? Ngayon, sa paglilingkod sa Panginoon, palayain mo na ang sarili mo. Gawin mo ang nararapat. Amen? Huwag mo nang isipin kung anong sasabihin ng kapitbahay mo. Pinalaya ka na ng Diyos. Gawin mo ang totoo. Gawin mo ang ayon sa katotohanan. Gawin mo ang matuwid. Pinalaya ka na ng Panginoon. Hindi sila ang hahatol sa iyo. Amen? Walang sino man ang hahatol sa iyo. Ang Diyos na pinaglilingkuran mo. At ito, hindi tayo naglilingkod sa kanino man. Sa Diyos tayo. May mga pamaraan na minsan sumasang-ayon tayo sa sanlibutan. Sa sanlibutan, hindi sanlibutan. Sumasang-ayon tayo sa gobyerno. Amen? Dahil nararapat din naman. Di ba? Sinabi din naman ng ano ang sabi ng Biblia? Bakit tayo pasasakop sa gobyerno? Anong sabi ng Biblia? Ano? Bakit tayo masasakop sa gobyerno? Ano ba sabi ng Biblia? Ha? Ang Cesar kay Cesar. Oh, pwede rin. Pero may mas magandang verse. Hindi ko siguro may sabi yung verse, pero yun ano. Alam niya? Sabi ng Biblia, pasakop kayo sa bawat kapangyarihan. Pasakop kayo sa mga authority. Sapagkat walang authority na hindi galing sa Diyos. Amen. Lalo na kung sa church. Ngayon, sa gobyerno, authorized din naman sila. At namumuno din naman sila sa mga mamamayan. Sundin natin kung ano ang dapat, kung ano ang mabuti. Masasakop din naman tayo sa kanila kung ito ay naaayon sa katuwiran. Amen? Dahil minsan may mga batas may mga tawag dito, may mga ordinansa ang gobyerno na minsan hindi sumasang-ayon sa ating pananampalataya. Amen? Pero yun nga, ini-impose din ng gobyerno ng ang church ay hiwalay sa pamamahala. Kung ano man ang i-impose ng gawing ordinansa ng pamahalaan ay walang kinalaman sa pananampalataya ng tao. Pwede kang gumawa kung hindi labag sa pananampalataya mo, pero kung labag sa pananampalataya mo ay malaya kang hindi gawin. So ganoon, may kalayaan tayo. Gawin natin ang nararapat sa paglilingkod sa Diyos at sa pananampalataya sa Diyos. Nandun tayo nakatuon, nandun tayo nakapokus. Amen? Kaya gawin natin ang nararapat na bagay para tayo ay lumago sa pagkatawag na itinawag sa atin ng Diyos. Hindi tayo pakikialaman ng gobyerno. Amen? Hindi tayo pakikialaman ng kapitbahay natin. Maging kapatid natin sa pananampalataya, hindi rin na kayong pakikialaman. Ako, pwede ko kayong advisean at gabayan para yung pagkatawag sa inyo ng Panginoon ay mayroong paglago. Amen? At doon tayo hahantong. Ito yung ating hinahangad at hinahanap. Pwede rin namang manatili ka ng tagapakinig. Kaya lang, sa Panginoon, walang reward. Yung reward na sabihin natin, recognition ka lang. I-recognize ka lang. Na nagtsagang nakinig, andyan ka lang, completion kumbaga. I-recognize ka lang. Na-complete mo ang ilang taon ng pakikinig. Natuto ka ng ilang taon ng pakikinig. Pero yung reward na tama ba? So, naunawagin naman ako siguro. Mas kinalulugdan ng Diyos sa mga
gumagawa ng gawaing paglilingkod sa paglago. Sa paglago. Yung pananagumpay natin sa pananampalatayang ito ay mayroon ng gantimpala. Amen? Maliwanag ngayon para sa lahat. Buhay na walang hanggan. Yan ang pangako ng Diyos. Pero sa mga ginagamit, sa mga nagpapagamit, sa mga lumago, at sa mga pinaguhusay, ang gawain na itinawag sa Kanya ng Diyos, ay may pagtangi ang Diyos sa kanila. May pagtangi ang Diyos. Huwag kayo maingit sa mga pinagpapala ng Diyos. Kung nakikita natin sila ay pinagpapala dahil nagpapagamit naman sa Panginoon. Amen? O gusto mo pagpalain, hindi magpagamit ka rin sa Panginoon. Amen? Gamit ka rin sa Diyos. Gawin mo rin ang paglago patungkol sa pagkatawag na itinawag sa iyo ng Diyos at palaguin mo ang sarili mo sa mga bagay niyo. Napagsikapan mo na maging laya. Walang sino mang gagambala sa pagtawag na itinawag sa iyo ng Diyos. 2 Timothy chapter 1 verse 9. Na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag. Hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus buhat pa ng panahong walang hanggan. Amen. Na siya sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag. Yung pagtawag sa atin ng Diyos ay ariin natin banal, sapagkat ang tumawag sa atin ay banal. Amen? Kaya yung gampanin na itinalaga sa atin ng Diyos ay isang gawaing banal. Amen? Huwag nating i-neglect, huwag nating palampasin na lang. Baka mamaya, singilin ka pa ng Diyos. Amen? Baka mamaya, ibilang pa na kasalanan sa iyo ng Diyos na hindi mo gampanan ang isang banal na pagtawag ng Diyos. Amen? Yung pananatili sa Ebanghelyo, bahagi yan ng banal na pagtawag ng Panginoon. Kaya kung tumalikod ka sa pananampalataya, ariin ka ng Diyos na nagkasala. Amen? Ariin ka ng Diyos na nagkasala. May kapatawaran ba? Kasi nabasa natin ng mga nakaraan, may kasalanang ikaw mamatay at may kasalanang hindi ikaw mamatay. Alin doon ang hindi ikaw mamatay? Okay. Siguro, yung banal na pagtawag na yun, pag ikaw ay tumalikod, hindi ka paaaring patay ng Panginoon. Maliban na lamang kung magsisi ka at bumalik ka, babalik ulit yung paghirang ng Diyos. Pero kung hindi ka na nagsisi at hindi ka na makabalik, baka doon ka rin patay ng Panginoon dahil sa kasalanan iyong nagawa. Amen? So ito yung kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya. Ito yung sinasabi ko sa inyo noon, iwan ko lang kung na-share ko na o na-share ko na, pero iwan ko lang kung naunawaan niyo o hindi. Na mayroong mga tinawag according to the grace of God. At may mga tinawag ayon sa akala ng Diyos. Ang tinawag sa biyaya ay tayo. Amen? Yung nasumbungan tayo ng Ebanghelyo na tayo ay dating nasa kautusan ng sanlibutan. Yung tinawag naman sa akala, they are predestined. Sila ang ipinanukala ng Diyos. Amen? Kaya, malaki ang sisingilin ng Diyos sa mga ito. Yung mga ipinanukala. Bakit? Ipinanukala. Kailangan nila talagang gampanan. Hindi nila pwedeng tanggihan ang pagtawag na yun. May mga ipinanukala, may mga tinawag according to the grace.
And si Apostol Pablo ay tinawag sa panukala. Tinawag sa panukala. Kasi walang ibang taong ganun, ano? Talagang 360 ba? 180, 360. 180 lang. Kasi kung 360, bumalik lang din. 180, 180 degrees. Talagang yung pagtawag sa kanya ng Diyos, naging iba doon sa trabaho niya. Amen. Balikan natin yung kanina, 1 Corinthians 7:21 na tayo. Okay, 22. Sapagkat ang tinawag sa Panginoon nang siya'y alipin ay malaya sa Panginoon. Puri ng Panginoon. Kaya alipin ng kasalanan, alipin ng sanlibutan. Nung tinawag tayo ng Panginoon, pinalaya tayo ng Diyos. Malaya na kayo, alis na kayo dyan. Huwag na kayong paalipin sa 10 utos. Tama ba? Huwag na kayong paalipin sa mga karunungan ng sanlibutan. Ibang karunungan meron yan. At dito na tayo, pinalaya tayo ng Diyos. Mahirapan mo pa sarili mo. Okay? Kasi minsan pag sinusunod natin yung mga bagay na ayon sa sanlibutan, papahirapan mo ang sarili mo. Ngunit sa Panginoon, pinalaya nga tayo. Gayon din naman, ang tinawag ng siya'y malaya ay alipin ni Kristo. Amen. Alipin ni Kristo. Tinawag ng Panginoon ng siya alipin ay malaya sa Panginoon. Gayon din naman, ang tinawag ng siya'y malaya ay alipin ni Kristo. Okay. Yung mga tinawag na malaya ay magiging alipin ni Kristo. Paano to? Ito yung mga binata at dalaga. Amen. Na kung sila ay tinawag ng Panginoon sa panahon na sila ay single, malaya silang maging alipin ni Kristo. Amen. Hindi sila mahihirapang maglingkod ng gusto sa Diyos. Bakit? Malaya sila. Wala silang inaalala. Wala silang hinihintindi. Ano yung basis? Ano? Tama ba? Mga young people, mga single, gawin ninyo ang makakaya ninyo para maglingkod sa Panginoon. Amen? At ang paglilingkod na gagawin natin ay sa ikatitibay at ikasasakdal ng katawan ni Kristo. Hindi nyo na maasahan ng mga magulang nyo dyan. Busy sila. Maghahanap ng makakain ninyo. Ang may kalayaang maglingkod sa Panginoon ay ang mga single. Amen? Kung gusto nyo, basahin ko ang susunod. May nakasulat dyan. Na ang malaya ay manatiling malaya. Inuutos ng Diyos ng mga single. Utos niya. Maging single na kayo lagi para makapaglingkod kayo ng gusto sa Panginoon. Mga sumunod na talata. May payo dyan ang Biblia na gano'n. Amen? At basahin niyo yan. Pag-aralan nyo, ano lang naman? Parang brainstorming. May payo pa dyan na yung mga naging balo, huwag nang mag-asawa. Pero kung mag-asawa ka, hindi ibibilang sa iyo ng kasalanan. Pero pinapayo ng Biblia, huwag ka na mag-asawa para malaya kang makapaglingkod sa Panginoon. Tama ba? Kasi, siyempre, pag dalawa kayo, minsan yung opinion mo, yung magpapaalam ka ba, pupunta ka sa ganito, pupunta ka sa ganito. Pero kung mag-isa mo lang, sa sarili mo ka magpapaalam, wala ka na pagpapaalam ang iba. Gawin din naman ang tinawag ng siya'y malaya ay kay Kristo. 23. Sa halaga kayo'y binili, huwag kayong maging mga alipin
ng mga tao. Huwag tayong palipin sa tao. Hindi tayo naglilingkod sa tao. Amen? Ano mang bagay na ginagawa natin sa pananampalataya ay paglilingkod na ginagawa natin sa Diyos. Amen? Kaya huwag niyo akong singilin sa inyong dito, mamaya linggo-linggo nag-service ako. Pahingi naman ng ganito. Hindi. Pahingi ng pabor. Pwede kayong bigyan ng pabor. Ipanalangin ko kayo. Pwede kayong bigyan ng pabor. Dalawin kayo sa inyong mga kalumbayan. Ipanalangin kayo. Bigyan kayo ng advice. Yan ang pwede kong ibigay. Amen? Pero tayo ay alipin ng Diyos. Ako rin. Hindi ako naglilingkod sa inyo. Dahil ang order na natanggap ko ay galing sa banal na kasulatan. Amen? Banal na kasulatan. Biblia ang aking sinusunod. Although, ang concern ko rin ay nasa inyo. Amen? Yun din naman ang trabaho ng isang manggagawa at pastor. Okay, tayong lahat ay sa Panginoon naglilingkod. Kaya kung ano man ang mga bagay na ginagawa kong paglilingkod sa inyo, sa Diyos ko sisingilin. Amen? Pero kung maawa kayo sa amin, pwede rin naman. Sa Diyos natin gagawin ang lahat ng mga bagay na ginagawa nating paglilingkod. Ang Diyos ang mahal, ang Diyos ang gagawa. Amen? Sa Diyos natin gagawin ang mga serbisyong ito. 24. Mga kapatid, bayaan ang bawat isa ay manatili sa Diyos sa kalagayang itinawag sa Kanya. Manatili kayo sa Diyos sa kalagayang itinawag. Amen? Sa pananatili, hindi magbaback out, hindi magbaback down, hindi tatalikod, kundi magpapatuloy. At sa pagpapatuloy ay mayroong paglago. Amen. 25. Tingnan natin. Ayon tungkol sa mga dalaga ay wala akong utos ng Panginoon. Ngunit ibinibigay ko ang aking pasya na tulad sa nagkamit ng habag ng Panginoon upang mapagkatiwalaan. 26. May ibang sabi ko sa inyo kanina, ituloy niyo yung basa. May unawa kayong may unawa kayong maintindihan. Inaakala ko mabuti ito dahil sa kasalukuyang kapisan o pagiging mabuti na ang tao'y manatili na ayon sa kanyang kalagayan. Sabi na kanina, dalaga. Pero sabi niyo, manatili na ayon sa kanyang kalagayan. Manatili. Para makapaglingkod siya ng maayos sa Panginoon. Pero basahin nyo nga. Meron din akong sabi dyan, pero kung hindi mo mapigilan ang sarili mo, mag-asawa ka na. Sabi rin ako ng Biblia. Advice na naman ng Biblia. Kasi kung mag-asawa ka, hindi ka magkakasala. Kung hindi ka mag-asawa, mas maganda. Sabi na Biblia. Hindi naman. Yan ang mga bagay na itinatagubilin ng Biblia. So ito, yung mga single ngayon, sabi ng Biblia, kung mas maganda huwag na kayo mag-asawa, pero kung hindi nyo mapigilan ang sarili nyo, pwede naman, hindi kayo nagkakasama. Pwede lang. Amen. Pwede lang. Mayroong kaso pa nga dyan kung ikaw ay kalag na sa tali, ay may kalayaan ka na. Diba yun? Ito naman. Okay, yung mga balo, single din, di ba? Yung mga balo, single din. Kung gusto nyo mag-asawa, pwede naman. Hindi kayo nagkakasala. Pero, advice nga ng Biblia,
manatiling single. Pero kung kaya, kung naasawa naman, may kakayaan ka. Pwede naman, hindi ka na siya kasala. Yun nga lang, yung mga balo na mag-aasawa ay hindi na kasama doon sa project natin. Nawain ko. Kasi nga, may katuwang ka na, may kasama ka ng magpapatayo ng bahay mo. Pero kung manatili kang balo, ito consider namin ko. Okay. Kidding aside, kapatid, tuloy pa rin natin yung project natin. Di ba lang kung paano tayo tutulungan ng Panginoon, but still, ipupurso natin. Amen? Bahala na ang Panginoon kung paano tayo gabayan ng Diyos para mangyari mga bagay niyo. Amen? Panatag pa rin ako ng Diyos at siya magbibigay ng mga bagay na ito. Okay? Kaya, pari ng Panginoon, isang verse pa lang tayo. isa pa lang yan sa mga verse na binasa ko. Meron pa akong nakita. Ha? Verse 20, chapter 3, verse 10. Second Timothy chapter 3 verse, Second Timothy chapter 3 verse 14. Okay, yan na lang muna. Sapagkat ang masasamang tao at mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama na magdadaya at sila rin ang mga dadaya. Nawain niya nakasulat. Magdadaya sila ng iba, pero hindi nila alam sarili nila ang talagang nadaya. Amen. Kaya, siya sa atin ninyo. 14. Tanabuhat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroon mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan. Ang 14 ba? 15. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalaman ang banal na kasulatan ay magpapatulong sa iyo sa iniligtas sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Okay. Opening siguro advanced reading natin para sa mga susunod na pag-aaral. Verse 7. Verse 7. Na laging nagsisipag-aral at kailan paman ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Okay? Ito yung mga walang paglago na sinasabi ng Biblia. At kung babasahin niyo yung 2 Timothy chapter 3, ito yung mga walang pagmamalasakit sa gawain. Nabasa naman natin kanina, mga nagdaraya sila, pero hindi nila alam sarili nila ang talagang nadaya. Amen. At dito, nagsisipag-aral sila, nagbabasa din, nagtuturo, nag-aaral ng mga bagay na nakasulat sa Biblia. Marami pa nga libro ang mga yan. Nag-aaral ng libro ni ganito, libro ni ganito, libro ni ganito. Pero ang sabi ng Biblia, kailan pa man ay hindi nakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Dahil ang katotohanan ay wala sa libro ng sinuman. Nasa Biblia na lang. Nasa Biblia lang mismo. Amen? At ang katotohanan
ay ipapahayag ng Espiritu ng Diyos. Kanino niya ipapahayag? Doon sa mayroong pahid. Doon sa mayroong anointing. At ano ang anointing na dala ng tao? Na hindi siya kinakailangang turuan ng sinuman. Hindi niya kinakailangan ng libro para matuto. Hindi niya kinakailangan ng magtuturo sa kanya para malaman ang nakasulat sa Biblia. Hindi. Ang Espiritu ang magtuturo sa kanya ng lahat ng ito. Hindi sila nakalam ng katotohanan. Bakit? Romans 10:8. Right. Sige, 10, tuloy. 11, 12, 13, 14. Sige, 13. May ugnayan ito kanina sa verse na sinihan ni Brother Joseph. Nilista ko nga. Ang susunod, magagamit natin. Sapagkat ang lahat ng nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Ito lang muna. Sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Amen? Tama, hindi? Nakasulat. Okay. Tama. Pero papatunayan ko sa inyo sa Biblia, may tumawag sa Panginoon, hindi naligtas. May kaugnayan ito doon sa senior ni Brother Joseph. Pero napako tayo kanina sa 1 Corinthians. Siguro, let's see. May tumawag sa Panginoon, hindi naligtas. Bakit? Bakit? Ano verse? Matthew 7:21. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kalan ng langit, kundi ang bawat gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon. Tumawag ba yan sa Panginoon? Tumawag. Sa nakasulat, naligtas ba? Lahat ba ng tumawag, naligtas? Bakit? Pero nakasulat kanina, lahat ng tatawag sa pangalan ng Panginoon, maliligtas. Hindi, ugnayan din ito sa pinag-aralan natin ngayon. Bakit yung mga tumawag na yun, hindi naligtas? Ha? Hindi gumanap. Hindi nanatili. Hindi gumanap ng pagkatawag sa Kanya. Hindi gumanap ng kalooban ng Diyos. Malinaw na? May mga tumawag na hindi naligtas. Ito yung mga tao na nagsasabi, nagpagaling kami sa iyong pangalan. Dito ko rin naunawaan. Ngayon lang din. Nagpalayas kami ng demonyo sa iyong pangalan. Dati yun, ginamit din sila sa gawain. Nagpagamit din sila sa gawain ng Panginoon. Pero anong sabi sa kanila ng Panginoon? Lumayo kayo. Hindi ko kayo nakakikilala. Bakit? Hindi sila nanatili sa pagkatawag sa kanila. Ngayon, doon ipaliwanag ko. Siguro taga-ibang taga-ibang pananampalataya. Kasi may miracle din naman sa ibang pananampalataya. Meron din naman. Pwede rin naman. Pero itong sinasabi natin, hindi natin masusumbatan ng Diyos. Kung hindi ka nanatili sa gawain na pagkatawag sa iyo ng Diyos, kahit nagpagaling ka ng maraming
maraming mga may sakit noon sa pangalan ng Diyos. Kahit nagpalayas ka ng demonyo na sinapihan, tao na sinapihan ng demonyo. Kahit nagawa mo lahat ng mga bagay na yon, pero hindi ka nang napili sa pagkatawag sa iyo, hindi ka na napili sa Diyos, hindi ka ikalalanin ng Panginoon. Kaya napakahalaga na tayo ay magsipanatili sa Diyos sa pagkatawag may tinawag sa atin ng Panginoon. At ang panatili ay may paglago. Ulitin natin basahin 7:24 ng 1 Corinthians. 1 Corinthians 7:24. Mga kapatid, bayang ang bawat isa ay manatili sa Diyos sa kalagayang itinawag sa Kanya. At kung hindi ka mananatili, baka itakwil ka rin ng Diyos. Amen? Eh, sabi niya, mga kapatid, bayaan natin manatili sila. Huwag din natin silang gambalain. Huwag natin silang sutilin. Amen? Huwag nating hayaang matisod din sila. O mamaya sa mga bagay na ginagawa natin, matisod din natin ng mga kapatid. No. Hayaan natin silang manatili. Huwag natin silang itaboy. Huwag natin silang palisin. Huwag natin silang palayasin. Hindi bagkus. Alagaan natin sila sa pananampalataya. Magdalanginan kayo ang sabi ng Biblia at magdamayan kayo bilang magkakapatid. Upang tayo magsipanatili sa gawaing itinawag sa atin ng Diyos at tayo ay magtagumpay. Amen? Pagpuhin ng Panginoon, tayo po yung nagsipanatili. Sa inyo natin next, siguro, 2 Timothy chapter 3 and Romans chapter 10. Advanced reading tayo. Give thanks with the breath. Give thanks. Magpasalamat po rin po Diyos. Ang haling ito, salamat sa pagpapalang biyaya ng sa amin. Salamat sa mga salita mo. Salamat sa pagpapaunawa at pagpapahayag mo sa amin ng kaluwanagan sa mga bagay sa salita mo. Kung kami magsipanatili sa iyong pagtawag, may darating ang paglago, darating ang unawa, darating o Diyos ang kaparatagan ng aming pananampalataya. Walang iba ang pag-asa. Darating sa amin ang kaganapan ng iyong mga salita. Ngunit sa mga tumalikod at sa mga hindi nanatili, isang habag-habag na mangyayari. Lord, kaya o Diyos, sa bawat isa sa amin na naririto ay nagsisikap sa pananatili namin sa iyong pagkilos, sa aming paglilingkod na kung saan tinawag mo kami upang kami ay magbigay ng aming serbisyo. At sa pamagitan nito, Panginoon, pinagkakaisa mo kami upang ang bawat isa ay magsitibay sa ikasasaktan at sa ikalalago ng iyong mga banal dahil binibigay namin ang aming sarili sa gawaing paglilingkod. O Diyos, sinasamo namin sa iyo. Alalahanin mo kami, Panginoon. Give us the appreciation of our Panginoon sa mga bagay namin, sa mga bagay na nais namin gawin ay mangyari o Diyos. Sakluluhan mo kami, tulungan mo kami upang magawa namin ang nararapat para sa mga kapatid na ito, hindi lang sa katitibay ng kanilang pananampalataya, hindi bagkus
Magawan din namin, Panginoon, ng paraan upang mayroon silang maturihan sa panahon ng pangangailangan, sa panahon ng Diyos na maganap ang mga bagay na iyong ginagawa. Tulungan mo kami, Panginoon, sa tulong at ang mga bagay na ito hindi lang namin, hindi madali, ngunit dalawang mo, Diyos, sa kanya iyong kapaintulutan, ang kapangyarihan mo upang mangyari ang mga bagay na ito nagiging madali. Hinihiling namin, O Diyos, panatiliin mo kami malakas sa aming pananampalataya upang makasunod sa iyo. Panatiliin mo kami, Panginoon, na magkaroon kami ng pagkusa sa mga bagay na itinawag mo sa amin upang magawa natin ang mga bagay na ito. Panatiliin mo kami, O Diyos, sa aming unang pag-ibig sa iyo upang masimulan natin lagi ang aming araw ng aming pag-ibig ay aming iaalay sa iyo, Diyos, at para sa lahat. Salamat po, Panginoon. Mag-ingatan mo muli ang bawat isa sa amin, sa bawat linggo na darating, sa bawat araw na darating, kapag tagumpayan namin ng may natuwa at kagalangan sa iyo. O Diyos, dalangin namin sa word, sa pagtingin sa amin. Believe, O Lord, ikaw ang siyang bulan. Ubayan mo, Lord, ang kapatid mo. Tagumpayan ito at pagtoo. Hindi lamang sa kanyang sarili, hindi sa mga nakapalibot sa kanya. Ikilalanin nila ng Diyos sa kanyang sinasampalatayaan ay ang Diyos na gumagabay. At sabi mo rin, Panginoon, hindi mo ibakaya ang sino mang sumasampalataya sa iyo. Dalangin din namin ang kapatid sa Mayan, O God. Kalooban mo ang mangyari. O Diyos, imulat mo sa kanila na ikaw ang makapangyarihang Diyos at ikaw, Panginoon, ang siyang gumagawa ng makapangyarihang gawa sa sino bang lumalapit na may pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Buksan mo sa kanila, Panginoon, ang pintuan, O Diyos, ng pananampalataya upang sila'y magsilapit sa iyo. Lord, kalooban mo, Diyos, aming hiling, kalooban mo ang siyang kailangan. Lord, hindi, tulog ko ang bawat isa. Panaguin mo sa mga bagay ng paglago sa pananampalataya, sa katuwiran, sa kabanalan, sa iyong salita, at sa aming kabuhayan din naman. O Diyos, salamat po sa biyaya at pagkakala na patuloy mo pinapamalas sa bawat isa. Lord, pag-ingatan mo ang kanilang mga anak buhay, ang kanilang mga tinatangkilik, o sa kanilang mga pagsisikap. Ikaw, O Diyos, patuloy na magpalas. Luwiin ka, luwalhatiin ka sa pangalan ng Jesus. Amen.
Yabang ay nagsisipaghintay ng mga bagay na ito, pagsigapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paligid niya. Kaya po at magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at pagkapagligtas sa Jesucristo. Sumakay nawa ang kalornatian, ngayon at magpakailanman. Amen. Thank you.